Ba't hindi ka makasagot ng diretso? You cannot answer because you want to hide something. Good morning po, Your Honor. Bakit nag-stick kayo dun sa story na nagkaroon ng bypass? Your Honor, ang report po nila sa akin, Your Honor. Ano lakas mo yung boses mo, Colonel Intag? Hindi mo alam na may sasakyan doon na pula? Ilang beses na pala nila ginagamit? What kind of boyster you are? Hindi mo alam yung mga nangyari doon sa opisina mo? Got by the personnel involved, no? Except for Karandang. Because Karandang, when we have an executive session, malinaw po na Karandang was not part of the operation, but his name appears on the report to that operation. Whatever is the purpose is, yun na atang kalakaran sa PNP, yun pa, Mr. Chairman, ang mali doon. Kasi kahit hindi ka nasali doon sa operation, for promotion purposes, kinakarga yung mga pangalan doon ng kung sino-sino na lang. Ito ngayon sumabit. Now, of course, he explained in his corrected affidavit or supplemental affidavit that he was not part of such operation. Now, Mr. Chairman, looking at the affidavit of Ms. PMSG Juan Macaraig as the head, team leader of that team. And I think almost all, no? Kasi binasa ko lang yung first and second paragraph of all the affidavit except yung kay Macaraig. Lahat po medyo pare-pareho pa rin ang tono, but bago na, and I hope this corrected affidavit is true and correct. That's what really happens during that day, no? When Resma was shot. Now, ang wala po dito, Mr. Chairman, in the affidavit, kasi dapat nakalagay dito yung question, ito kasi yung question of how happens, no? Yung actual operation. But the planning, ayun yung sabi kanina ni Chairman Barbers, who are those involved? Outside of that 6, hindi nga 7 eh. Kasi Makarandang is not involved directly. It's not part of the plan, it's not part of the operation. His name was just listed in the post-operation report. Now, ang question dito, Mr. Chairman, to get to the bottom of this, all of this, we should check who are those involved during the planning and who are those involved in the narrative that was made on the first affidavit of all those personnel involved. Yun po ang wala dito. Before I proceed with that, Mr. Chairman, tatanungin mamaya si Macaraig na lang. Are you sure that you have, baka ito Perez, you are the one that approached the victim. And in your affidavit, I read, you recovered 2 sachet of shabu. Shabu. Tama po. Yes po, sir. That is 4 grams. Sir. Yung dalawang sachet ba, 4 grams yun? Yes, sir. Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Yes, sir. Baka mamaya may lalabas na naman na walang siyabong nakuha. Sir, kanya po yun, sir. Tapos 4 grams not 1 sachet. 2 sachet, sir. More than 4 grams, sir. Yun lang po. Chine-check ko lang, Chairman, kasi mamaya, baka mamaya biglang lumitaw. Nagsunin ka na naman. Problema mo na naman yun. Diba? Now, yung post-operation report, kaya nga yung narrative nung nakaraan is false. Diba? Inadmit na dito sa mga corrected affidavit. Now, ang question, sinong gumawa ng narrative na yun? Is it Perez alone? Is it Macaraig as team leader? Or somebody else? Play as the director of such narrative. Perez. Sino bang gumawa nun? Nung narrative na yun, kayo-kayo lang ba? Sigurado ka? Baka, yun yung sinasabi ko, baka may
Kasi kahit anong cover up nyo, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Mamaya, tatanong ko yan. Kaya nga ngayon pa lang, Makaraig and Perez, you're the most senior officer in that group. Baka mamaya mag-executive session ako ulit, may sasabihin na naman. I will ask the chair for an executive session. Kasi kailangan yun. Kasi hindi natapos ang report nyo. Question of the narrative. Pare-pareho kayo eh. Oh, who is the director of that narrative? Makaraig. Where's Makaraig? Oh, Makaraig. Sinong director ng narrative nyo? Bali po sir, kami-kami lang po kasama investigator. Sigurado ka? Po, Your Honor. Sigurado ka? Ha? Eh mamaya pag nagsinungaling ka, problema pa rin. Papakulong kami namin dito. Kasi babalikan ko mamaya yung tanong sa pinagsimulan. Oh, eto. Bigyan kita ng isang clue. Nandyan mga affidavit mo? Hawak mo ba? Yes, sir. Oh, number 13. Basahin mo. Ito, ang problema sa inyo, eh may gusto ko yung isalba. Mamaya si Patrolman, Patrolman, what's your name, Patrolman? Carpio? Ay, baka mamaya si Patrol Carpio na naman yung magsasalita ng totoo. Sisimula ni Carpio, then lahat kayo, papasok dun sa room. Oh, Makaraig. Yes, sir. Oh, anong laman ng affidavit number 13 mo? Paragraph 13. Yung last sentence. Oh, sabi mo dito ito, I called PSSG Perez and the Alpha to ride the car and we will go back to the station to report what happened to Police Lieutenant Colonel Lintag, our Police Chief of San Juan, Batangas. Yes, sir. O, anong oras nangyari ito? Yung pag-report nyo? After na po sir nung mangyari doon sa... Anong oras nga? Ano yung after? Mga... Humigit kumulang po sa... Kuha na po ito. Did you report personally to him? O tumawag ka lang? Bali, nagpunta po kami mismo sa istasyon. O nakita kayo doon? Yes, sir. On the... An hour, 2 hours, 3 hours after the operation? Sir, the operation po nung madala po sa district hospital, doon po kami dumiretso. O then, siyang gumawa ng recommendation sa province. Ipinaalam po namin sa Hindi, kanya. siyang gumawa ng recommendation sa province, di ba? Yes, sir. Oh, yun ang sinasabi ko. Chairman, kasi dito sa narrative dito, ang gagawa talaga ng recommendation dun sa case is the the Chief of Police. O, nandito ba yung Chief of Police? Ikaw ba gumawa ng ng report to the province? Good morning, sir. Oh, Ang ginawa ko, sir, yung pumirma ko, sir, ng spot report, yung mga request, sir, sa ballistics, sa paraffin test, saka sa autopsy, sir. Ang basis ko po, sir, ay yung statement sa akin, sir, ng mga operatives po. hindi. Ang question kasi, kung anong sinabi nila, ayun yun, hook, line, and sinker. Di ba? Yun ang ginawa mo. You never made an investigation. May namatay na eh. May Sir, naputukan. nagkaroon po, sir, ng judicial affidavit po yung poster buyer, tsaka po yung investigator. Eto, Colonel Yun po yung Eto I warn you now. Again, ikaw. Pinawarn din kita kasi pag binalikan ko mamaya, now, I will ask you, Mr. Chairman, ganito na lang. Why didn't you admit during the previous hearing? If you're not part of the group which planned and make that narrative post-operation, why did you not admit that indeed that car, that Camry, red Camry was used and it is impounded in your station? Sir, with regards to the car, sir, I was in good faith, sir, na sinabi ko po na hindi ako familiar sa car. Because, sir, yung car, sir, ay
Hindi po siya naka-impound, sir, sa premises po ng station. Doon po No, siya- whatever, you're the chief of police of that station. Eh, may kaano nga dito eh, di ba? May spot report din with regards to that. Di ba nagpadala kayo dito? Oh, you're the police station commander. Oh, ba't nung tinanong ka ng isang member namin dito, chairman ako pa tao, si Chairman Dan, may video pa? Yes, You deny it. yes, sir, hindi po talaga ako pamilya, sir, kasi po, hindi po siya naka-park doon sa premises, sir, ng stations namin. Oh, ngayon ang tanong. Oh, Makaraig, ikaw chief of police ka. Makaraig, using that car, did you ask permission from your chief of police? Umuwi ka ba ng permiso na gamitin yon? Your Honor, ang bali po ang naggamit po yung kabilang team ni... Hindi ka team leader eh. Tinatanong kita. O yan, nagbabatuan na naman kayo. Tinatanong kita diretso, ikaw ang team leader. Did you ask permission from your chief of police to use that car? O ba't hindi ka makasagot? Chairman, wala rin to kapidabit ito. I will recommend personally to the committee na doon sa committee report. Ba't hindi ka makasagot ng diretso? You cannot answer because you want to hide something. Oh, Makarig. Ano to? Akala ko ayos na tayo. Did you ask permission? Again, this will be my last question. Did you ask permission, your chief of police, to use that car? Please answer. Yes or no? Oh. Yes. Perez. Or do you know that Makaraig asked permission to use that car from the chief of police? Your Honor, hindi ko po alam, Your Honor eh. Basta Pero alam mo ko, na impounded yun. Yes, yes sir. Yes sir. Alam mo na impounded yun. Yes sir. Okay. What's the driver of that car? Red? Di Chavez ba? Yes, Your Honor. Oh. Paano mo nakuha yung sasakyan? Who orders you to use that car as your backup? Sino po? Kami lang po sir yung basta sumakay doon. 4 po kami sir. And then, tanong ko, sino nagbigay sa'yo ng order to use that car? Sino nagbigay sa'yo ng paintulot na gamitin yung sasakyan na yan? Wala po, Your Honor. Kami Oh. lang po. Wala. Wala nagutos sa'yo? So, ginamit niyo lang? Yes, Your Honor. Si Macareg never instructed you to use that car? No po, Your Honor. O Macareg. So, may usapan niyo nung director nyo, chief of police nyo, na gamitin yung pulang sasakyan pero you never instructed the Chavez? Your Honor, bali po ay nagagamit na po sa Diayo nung una pa. Kaya po nung bigla ang lakad po ay... Pakilapit mo yung ano. Your Honor, dati po ay sa ibang lakad ay nagamit din po. Ay nung biglaan pong lakad ay nagamit na po din po. Okay. So, sa mga biglaang lakad, ginagamit niyo yun. Ngayon, itong operation na to ginamit niyo ulit. But of course, ang presumption mo, alam ng opisyal mo. Ang immediate officer mo is the chief of police. Oh, Hepe. Oh, malinaw. It was being used not only in this operation, it was used in the previous operations. Tapos hindi mo alam? You're not familiar? Totoo po, sir, na hindi ako pamilyar sa car na yun, sir, kasi hindi po siya nakapark sa, hindi ko na siya Hindi, nakapark whatever. sa station, sir. And inventory and everything, you don't have to check. Kailan ka ba umupo doon as chief of police? Ayun po, sir, ang pagkakambali ko, hindi ko po Hindi, kailan ka ba umupo doon as chief of police? August 27, 2022, sir. 2022? Yes, Your Honor. Oo. Kailan nangyari yun? Makarag 2023 na. Anong buwan? Limutan ko yung ano nyo. May 28, 2023. 24. Oh, epe. That's more than 2 years. Oh, hindi mo alam? Na may sasakyan doon na pula? Eh, ilang beses na pala nila ginagamit? What kind of boyster you are?
Di mo alam yung mga nangyari doon sa opisina mo, sa UR mo. Now, ang worst is, post-operation, kung anong narrative nila, yun ang ginamit mo. Unless, sasabihin ni Perez, sabihin ni Macaraig, that you are part of that narrative. Perez, yung chief of police ba, bahagi doon sa report nyo, post-report nyo, tsaka yung affidavit nyo? No, sir. Bali, kami-kami lang po yung nagdesisyon, sir, nung regarding sa affidavit, sir. Regarding sa affidavit, sir. Kayo lang. Yes, sir. Do you have a lawyer? Sir? May lawyer ba kayo nung naganda ng affidavit nyo? Wala po, sir. Kayo lang. Yes, sir. Si Karandang saan? Karandang. O, yung affidavit na ninyo, kayo lang? No, sir. Assisted po guided po ng lawyer, sir. Ikaw, yung sa'yo. Yes, sir. Yung iba? Ikaw, Perez. Sir, ang tinutukoy ko pong affidavit, sir, yung nauna. Pero ngayon, sir, sa pangalawa, may lawyer na po, sir. Yung sa una, Karandang, mayroon kayo? No, Your Honor. Ano? So kayo lang. Yes, Your Honor. Makaraig, Yes, sir. maliban doon sa sa sinong hepe mo talaga? Direct na principal mo, sino? Si Police Lieutenant Colonel Lintag, sir. Siya mismo. Wala kang commission officer na opisyal. Wala po, sir. So diretso ka kay Lintag. Yes, sir. So ang gusto ko lang i-correct because like Colonel Lintag is kept on denying that he knows that the red car is being used and it is under the custody of your station. Now, Makaraig, ulit, nung ginamit nyo yung pulang sasakyan, at that time, kinausap po ba si Epe that you will use that car? No, sir. No. Di Chavez, ikaw nag-drive, di ba? Yes, Your Honor. So, nung planning stage, nandiyan ka na? Yes, Your Honor. O so si Makaraig ang nagpaplano? Head ng planning nyo? Yes, Your Honor. O so sinabi niya na gamitin yung pulang sasakyan? No, Your Honor. Basta yun lang po yung available. Yun na po ang ginamit namin, Your Honor. Sabi naman to. So, desisyon niya lang na kung ano lang available na car, pwedeng gamitin kagad. Kahit impounded. Yun yung kalakaran doon. Ganun ba? Ganun ba Makaraig, Di Chavez? Yun po nangyari, Your Honor. O, ganun. And you are doing it for the past several operation na. Ginagamit niyo yun sa ilang mga lakad. Okay. So, Mr. Chairman, as of now, I will give a benefit of the doubt to Lieutenant Colonel Lintag with regards to his knowledge about that red car. But at the very least, may problema sa Mr. Chairman. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa stasyon niya. Yeah. Lumalakad yung mga mga personnel niya na hindi niya alam. Okay. Tama yan. Okay. So, Chairman, anyway, still, nakahang pa rin ni Mr. Chairman yung tanong, question of those, not only those 6, kasi Karandang, i-out mo na yan, wala sa plano yan. Now, yung 6, nakahang pa rin Mr. Chairman kung sino ba talaga ang iba pang involved doon sa planning at the same time sa post-operation report, Mr. Chairman, yung narrative na ginawa nila. Thank you, Mr. So in Chairman. other words, Chairman Paduano, from the moment na conceptualize nila Makaraig, nila Lintag, nila Sergeant Perez yung plano to have a bypass operation, unfortunately hindi nagmaterialize yung plan. They went back. Bumalik kayo sa sa estasyon, di ba? Sa estasyon, doon yun na nakausap si Colonel Lintag and you reported what transpired. At nireport nyo na lahat na, can you please reply, Makaraig? And Yes, sir. so nireport nyo na nagkaroon na ng barilan, ganon, hindi na nag-consummate yung bilihan ng
Yes, Your Honor. ng shabu at lahat na naikwento nyo na sa kanya. So, bali lahat nakwento nyo na kay Colonel Lintag. So, Colonel Lintag, bakit, in spite of the fact that they have tell you the story by Sergeant Macaraig and Sergeant Perez, still yung lumabas na mga affidavit nila in relation to what really happened was different, Colonel Lintag. Good morning po, Your Honor. Bakit nag-stick kayo dun sa story na nagkaroon ng bypass? Your Honor, ang report po nila sa akin, Your Honor. Ano, lakas mo yung boses mo, Colonel Lintag? Ang report po nila, Your Honor, sa akin is... Ano? Ang report po nila, Your Honor, sa akin is consummated po yung bypass nung time na yon. Yun po ang naging basis ko. So, ang naging report sa iyo ay nangyari yung Yes, Your Honor. yung bypass. Yes, Your Honor. At ito, paninindigan nyo na, Macaraig. Yes, sir. Bali po, nagdesisyon kami noon ni Michi na nung mangyari po na magkaroon ng isang bypass operation. Kaya po nagawa siya ng statement, Your Honor. Sino nagawa ng statement? Bali po isang statement para ma-file po si Sergeant Michi Perez, Your Honor. And gaano ba kalaki yung police station nyo, Colonel Lintag? How many square meters? Ang lot area po ng compound ng station, sir, is 1,000 square meters. 1,000 square meter? Yes, Yung Your inyong impounding, gaano kalaki? Yung impounding namin, sir, siguro mga 100 square meters, sir. 100? Your Honor. Ilan ang impounded na sasakyan? Marami po, Your Honor, pero yung Ilan ang impounded na sasakyan? hindi po ako sure sa figure, Your Honor. Ano pang hindi mo alam? Sabi ni Chairman Acop. Ano pang hindi mo alam? 100 square meter lang yun. Gaano kalaki ang 100 square meter? E di, malalaman mo ilan yung impounded na sasakyan. Yun ang tinatanong ko. Sabi mo, 100 square meter. O, so kung 100 square meter, ilan ang impounded na sasakyan doon? Ilan? Your Honor, hindi po ako sure sa sa figure. Colonel Lintag. Mr. Chair, 100 square meter lang tinatanong ko. Isa, dalawa, tatlong sasakyan ang impounded doon. Sa mga four-wheel vehicle po, sir, siguro more or less, sir, mga nasa 15 to 20. 15 ang impounded doon sa 100 square meter? Sir, yung iba pong mga impounded, sir, wala po sa loob ng station, sir. Nandun po sa may open space, sir, sa may car wash na katabi ng police station, sir. Itong kulay pula, saan nakalagay? Doon sa 100 square meter? Hindi po, sir. Saan nakalagay? Sa po, sir, nalaman ko, sir, doon po sa may tapat ng car wash, sir, yung open O space. kita mo na, doon, alam sir. mo. Dati, Di, sir, mo ngayon ko sinasabi. lang po nalaman, sir, nung So ngayon mo lang nalaman? yung natanong ko po sila, So sir. mangyari to, inalam mo na. Yes, sir. Mabuti naman, inaalam mo. Pero dati dapat Chair. alam mo lahat yan. Colonel. So, ang liit-liit na station mo, 2,000 square meter, tapos 100 square meter yung impounding mo, at kung merong car wash doon na nilalagay yung ibang impounded, ako bilang akong head ng istasyon, dapat alam ko yan. Diba? Specific na mga kotse na nakalagay doon sa impounding mo, dapat alam. Kapag tinanong ka namin, specifically masasagot mo. And as a matter of fact, inaalam namin sa iyo, padala mo sa amin kung ilan yung listahan ng impounded na sasakyan doon. I haven't received any document coming from you. And that's the reason why hindi ko ma-blame itong mga members to ask you. Actually, ako, I'm done with asking what happened to that. Let the provincial director, Colonel Malinaw, and regional director decided on your fate. Kasi meron kang command responsibility dito. And I'm pretty sure madidismiss ka rin because of your responsibility. Actually, parang kang walang alam sa lahat Hindi mo nga alam kung ilan ang nakalagay na sasakyan doon sa 100 square meter. And that's worrisome, Kung lahat ng PNP, lahat ng ating chief of police ng bawat munisipyo at city ay katulad mo na ganyan na hindi alam kung ano nangyayari sa kanyang istasyon, ni hindi mo alam kung ano nangyayari doon sa operasyon, at napaglalangan ka at naloko ka ni Macaraig,
dahil hindi niya sinabi ang totoo sa iyo, aba, parang ano ka, parang kayang-kaya ka ni Sergeant Macaraig, Mr. Chair. Colonel Busita. And Thank then, you, Mr. Chair. In relation to the interpellation of Honorable Congressman Paduano, sir. Si Hepe na-assign sa San Juan City Police Station noong August 25, 2023. Police Master Sergeant Macaraig, kailan ka na-assign sa San Juan CPS? Year 2011 po, Your Honor. 2011. Sa pagkakaalam mo, ang tagal mo na 2011, 13 years. Sa pagkakaalam mo, sino ang nakahuli doon sa red Toyota Camry? Naalala mo ba? Your Honor, sa pagkaalala ko po ay time po ni ang hepe ay ni Police Lieutenant Colonel Manalo, Your Honor. Police Lieutenant Colonel Manalo po. Manalo. 13 years ka na dyan. Sa ang police kasi, chismoso yan eh. Sa pagkakaalam mo, anong violation ng kotse na yan? Reckless imprudence, Your Honor. Okay. So, ang Chief of Police, nung ma-impound dyan, si Police Lieutenant Colonel Manalo po, Your Honor. Manalo. Mr. Chair, may malpractice kasi sa station, Mr. Chair. Nung ang nakikita kong possibility dyan, Mr. Chair, hindi ko naman bata yan si Colonel Lintag hindi ko rin kilala talaga yan. Nung ma-impound yan, ginagamit na ng mga pulis ng San Juan City Police. Meaning, nung mag-assume, ang nakikita ko po dyan, nung mag-assume si Colonel Lintag, wala yan sa impounding area. Naging practice na yan ginagamit. So, talagang hindi po niya masasagot yan. Ang dapat po nating malaman, sinong custodian at sinong responsible personnel na nag-impound yan. Yung po ang nakikita natin na dapat ay masangkot dyan sa problema na yan. I think, undeclared yan Supposedly, nung mag-assume, by the way, Sergeant Macaraig, after Police Lieutenant Colonel Manalo, sinong pumalit? Siguro, more or less, nakalimang hepe na. Tama ba? Kung naalala ko, sir, ay ang pumalit ay si Police Lieutenant Colonel, hindi po nagkakamali, Ancheta, Your Honor. Ancheta. Ano pang naalala mo? Sino pang pumalit? Hindi mo masyadong maalala. Ang tanong ko na lang sa'yo, after Police Lieutenant Colonel Manalo, more or less ilang chief of police ang pumalit na? Siguro more or less 5. 6. Wala na po siguro na 5, Your Honor. 2000... Kailan, hindi kasi Honorable Congressman Paduano, gusto ko pong makita dyan, yung talagang nararanasan sa police station. Hindi na di-declare, ginagamit yung sasakyan. So again, hindi ko naman sinusuportahan yung aligasyon ni Colonel Lintag, pero ang kailangan, Mr. Chair, ma-establish sinong responsible personnel sa pagka-impound dyan. Kasi, kung ako po nasa posisyon ni Colonel Lintag, undeclared, wala sa impounding, hindi makita sa records, talagang mangyayari po yan. So, dapat ma-find out talaga. So, talagang mahirapan sumagot si Colonel Lintag for that matter, Mr. Chair. Yun lamang